Pinupuri namin naman banal ngayong gabi na makadako kami muli sa prayer meeting. Salamat sa kalagitnaan ng linggo ay meron po kami gawain sa midweek service ng prayer meeting. Kaya kayo po magpala, manguna, tumulong at magbigay sa amin ng wisdom sa pag-aaning salita kundi sa aming pong pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, namin Diyos, Panginoon tagapagligtas, sa Panginoon gabay ng Banal na Espiritu, aming dalangin. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli na dito tayo sa ating prayer meeting, no? Ang ating pong aralin ngayon dahil nagsiselebra po ang mundo ng Kapaskuhan. Ang pamagat ng ating aralin ay ang dalawang kwento ng Pasko sa Bagong Tipan. Yan po ang ating pag-aaralan, no? The two stories about Christmas in the New Testament. Punta po tayo sa introduction o pasimula. Ang unang kwento ng Pasko, ang pagpapahayag ng anghel sa mga pastol, no? Yan sa Luke 2, Lucas 2, versikulo 8 hanggang 20. Sa mga pastol sa tupa, sa parang at sa gabi, nagbabantay ng kanilang kawan. Tumayo sa tabi na isang anghel, at ang kalwatian ng Panginoon ay naliwanag sa palibot nila. At sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. Narito, pinapayag ko ang ebanghelyo ng malaking kagalakan na darating sa lahat ng tao. Sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David, pinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo. Ang ibig sabihin Kristo, Misaya, ang Panginoon, Jehovah. No? Ito ang palatandaan niyong matatagpuan ninyo ang sanggol na nakabalot ng mahabang tela na nakahiga sa sabsaban. Yan yung una, no? So, natagpuan po ng anghel ang mga nagpapastol sa gabi na naghayag po ang anghel tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. So, ang una pong nakaalam at nakarinig ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng malaking kagalakan ay ang mga pastol sa parang. Kasi po, doon sila mismo sa Israel, no? Kaya silang unang pinalaman ng anghel. At nagbigay ang anghel ng palatandaan o signs. Okay, nung nalaman ng mga anghel yun, ay nagdesisyon silang pumunta para masaksiyan. Nung umalis na yung mga anghel, nag-decide na sila pumunta. Ito na po letter B. Ang pagpunta ng mga pastol sa Bethlehem. Verse 15 to 17. At nangyari, nang sila iniwan ng mga anghel patungo sa langit. Siyempre, angel yan, galing sa langit, messenger ng Diyos. Ang mga lalaking pastol na nagsabi sa isa't isa, kailangan natin makapunta tayo hanggang sa Bethlehem at matignan natin itong pahayag na nangyari na pinaalam sa atin ng Panginoon. So, nung umalis na ang angels, nagkaroon sila ng isang kaisipan at puso na makita ang binalita sa kanila ng Diyos na kailangan nilang makita ang sanggol doon sa Bethlehem. So, anong ginawa? Sila po'y pumunta, agad-agad, no? Kaya nakalagay dito sa verse 2, verse 16, sila ay nagmadali pumaroon at kanilang natagpuan si Maria, so Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So, nagmadali sila, talagang pumunta sila, gusto nila makita, malaman. Kung totoo yung sinabi ng angels, pero ang angels, siyempre, messenger ng Panginoon yan, at gusto nilang malaman, no? At natagpuan nila yon. At kanila itong, napatagpuan nila, kanila itong pinamalita. Ito yung pagbabalita na ng pastol. Versikulo 17 hanggang 20. At kanilang pinamalita ang sinabi ng mga anghel patungkol sa sanggol na ito. Ano? Yung ebanghelyo ng malaking kagalakan. Pinanganak na ang tagapagligtas, no? Ang Kristo, ang Panginoon. Yan ang kanilang pinamalita. Kung ano sinabi po ng angels, sa mga pastol, yun din ang sinabi nila sa mga tao. Okay. Kaya, ano reaksyon po ng mga tao sa versikulo sa 18, no? 18. Lahat na nakarinig nito ay namangha sa sinabi sa kanila ng mga pastol ng tupa. Siyempre, mamangha ang tao na dumating na ang Mesiyas, dumating na ang Kristo, nagkatawan tao ng anak ng Diyos. Okay, anong maramdaman ng mga pastol? Ang mga pastol ng tupa ay bumalik na inilulhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng bagay na kanilang narinig at nakita ayon sa kanilang
ayon sa sinabi sa kanila. Ganun naman talaga yan eh. Pag nalaman mong gospel, na-convert ka kay Christ, ang puso mo talaga nagpupuri, naglulahati sa Diyos. Yan ang puso mo. Kaya ang Sunday, mahalaga sa'yo. Hindi mo ipagpapaliban na hindi ka magsamba o magbigay ng oras na dumako sa Lord's Day, sa Sunday, no? Yan ang damdamin ng mga pastol after knowing that Christ had arrived, the Son of God. Pinanganak na, nandyan na yung Pasko. Okay, punta tayo sa ang hamon ng aralin sa unang bahagi ng sa ating buhay. Punta tayo doon sa unang aralin sa mga pastol. Ang pagpapahayag ng anghel tungkol sa Ebanghelyo, mabuting balita, at natanggap ng pastol, silang unang pinaalaman ng Diyos sa kapanganakan ni Kristo. Kaya ang unang pinaalaman ng Panginoon ay ang mga pastol. Yan. Kasi sila po gising sa gabi. Sila ay nag-aalaga pa ng kanilang kawan sa parang. Okay, number 2, hamon ng aralin. Sila ay nagkaisa, puntahan ang ibinalita ng Diyos sa kanila. Ito'y nakita ng kanilang dalawang mata at nasaksiyan nila ang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo. So mayroon silang isang puso, isang kaisipan, no? Na sila ay pupunta, nagkaisa sila. At nung makita nila ito, nasaksiyan nila ang dalawang mata na nandiyan na ang Panginoon, ang tagapagligtas ng Kristo. No, nasaksiyan nila. Number 3 po, sila ay nagpatutuo sa mabuting balita ng anghel ng Diyos sa mga tao. So, yung kanilang nasaksiyan, natanggap na balita, dahil nasa puso nila, pinangawakan nila, yun din po yung kanilang pinabalita. Kaya ang una pong tagapagbalita ng mabuting balita ng kaligtasan, yung mga pastol, no? Sila po. At yan naman, totoo, kung nasa atin ang Panginoon, nakilala natin, tayo rin po tagapagbalita ng Gospel of Christ, no? Number 4, sa puso ng mga pastol, sila ay bumalik, nilulahati at pinupuri ang Diyos. Sila ay nagkaroon ng bagong damdamin, bunga ng pinaalam ng Diyos, at kanilang ginawa ang kanilang bahagi. Yan. Nagkaroon sila ng bagong buhay. Bakit? Mayroong bagong pag-asa. Nasaksiyan nila ang Panginoon tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. Nagkaroon na sila ng damdamin na tagapagpahayag din, no? Tagasabi. Siyempre, kung pinagaling ka ng Diyos sa isang cancer, na may natuklasan ka sa bakuran mo o sa isang gamot, hindi mo ba'y pamamalita? Siyempre, pagsasabi mo yan. Yan ang kanilang naging karanasan at gawain sa buhay, no? Kaya tayo na talaga na-convert kay Christ, dapat tuloy-tuloy din tayong bibigay balita sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa bawat may pagkakataon, in every opportunity, we must share the gospel, no? Yan kasi, nasaksiyan na natin ang Panginoon sa buhay natin, narinig natin ang gospel, natanggap natin ang Panginoon, naranasan natin sa buhay. Yan din ang ating binabahagi sa mga tao na wala pang Kristo sa puso. Yung mga tao may reliyon at nakasandal sa kanilang sekta o denominasyon. Panlima, ang totoong Kristiyano na nakatanggap ng mabuting balita at naranasan si Kristo sa kanyang buhay, siya ay tagapagbalita ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Katulad ng mga pastol. Kaya kung totoong ka na-convert kay Christ at si Kristo nasa buhay mo, siyempre ipapamalita mo yung natanggap mo, yung kaligtasan binigay ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan at langit na dapat maranasan din ng ibang tao, lalo na sa ating mga unsaved loved ones. Number 6 po tayo, ang totoong mananampalataya na nakasumpong na kay Kristo, tunay siya'y magpupuri at maglululhati sa Diyos. Yan, totoo ka bang Kristiyano na nakasumpong sa Panginoon? Totoo yan, maglululhati ka. Bago ka matulog, paggising mo, nagpupuri ka, naglulhati ka sa Panginoon. Lalo na sa linggo, gusto mo sumamba at magpuri sa Diyos. Kaya ang araw ng linggo ay siyang pagsamba natin ay nakala nito para sa Panginoon Diyos. Dapat ibigay natin palagian ang araw ng linggo sa Diyos at hindi kung kaninong tao. Huwag tayong compromise. Huwag natin ibigay ang Sunday ng Lord's Day para sa Diyos. Hindi natin dapat i-compromise. Maliban na lang, emergency at may sakit ang mahal mo sa buhay. Siyempre, kailangan mong dalhin at punta ka sa hospital. Okay, punta tayo sa pangalawang kwento ng Pasko, ang pagdalo ng pantas. Kaya dalawa ang pumunta sa kapanganakan ng Panginoon, no? Una, yung
pastol. Siyempre, dumating sila doon, baby pa ang Panginoon, talagang nakabalot pa sa tela, sa sabsaban. Ito naman, pangalawa, yung mga pantas. Ang pagdalaw ng mga pantas sa Jerusalem, taga saan sila at anong kanilang paka sa Bethlehem? Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahon ni Haring Herodes, narito may mga lalaking pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Okay, galing sa silangan, ang pakay nila sa Jerusalem ay sambahin ang Panginoon. Yan o, sa verse 2. Nang nasabi naroon ang pinanganak na hari ng Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at kami pumunta upang siya ay sambahin. O yan, ang purpose naman ng wise men o pantas ay hinanap nila ang pinanganak na sanggol, ang hari ng mga Hudyo, para ito ay sambahin sa pamagitan ng bituin na kita nila sa silangan. Okay, letter B tayo. Si Haring Herodes ay naligalig at ang buong Jerusalem. Siyempre, paano di siya maligalig first time niya makita yung mga pantas. Tapos yung pakay pa nila, question sa kanyang position bilang king. Ngunit na narinig ito ni Haring Herodes ay naligalig at ang buong Jerusalem kasama niya. Naligalig siya, may kapalit na pala siya. May hari na pala, hindi niya alam. Kasi sabi na, hinanap ng mga pantas yung hari ng Hudyo. At bakit nabulabog din ang buong Israel o Jerusalem? Paano hindi mabulabog po ng buong Jerusalem? Dumating po ang pantas, hindi lang sila tatlo. Dumating po sila, maraming kasama, caravan yan sila. Baka isang batalyon dumating. Kaya buong Jerusalem, nakita nila. Pero first time, may mga tao ganun karami. Dumating sa lungsod po ng Jerusalem. Kaya naligalig din. Sa salita ng Tagalog sa atin, nabulabog din ang Jerusalem, ang lugar nila. Kasi hindi naman naglalakbay ang mga wise men na sila 3, 4 lang, 5. Hindi. Mapanganib ang daan. Maraming tulisan. Hindi lang yung maraming mga wild animals sa road sa panahon na yon. Ngayon sa mga pag-aaral, ang paglalakbay ng pantas o yung wise men galing po sa silangan o Mesopotamia ay 2,700 kilometers. O isipin mo yun, ang layo niyan. Kailangan talaga may maraming kasama. Ganyan kami ng operation sa Mindanao, isang batalyon kami, mga 600, 400, gano'n. Okay, so naligalig siya. Wala siyang alam sa Biblia. Alam niyo ba si Herodes, hindi naman sa Hudyo, Edomite siya. Kaya wala siyang alam tungkol sa Bible. O naligalig siya, kanyang inipon yung mga dapat niyang pagtanungan. Ito po, versikulo 4. Kaya naman, tinipon niya ni Herodes ang lahat ng punong saserdote at ang mga eskriba ng bayan. At nagtanong siya sa kanila kung saan isinilang ang Kristo. So, tinanong niya yung mga nag-aaral ng Biblia, yung mga nagtatrabaho at naglilingkod sa templo ng Panginoon. Yung saserdote, pari, mga scribes. Yun ang kanyang pinagtanungan. Siyempre, maalam mga yan. Punta tayo sa number 3. Si Haring Herodes naligalig, no? Anong sabi ng mga saserdote at iskriba at sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nasusulat sa pamagitan ng propeta. Ang propeta dyan, si Micah. Kaya ang binanggit na binasa ng mga tinanungan ni Herodes, Micah 5:2, 5, versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem, lupain ng Huda, sa anumang paraan, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Huda. Dahil mula ay lalabas ang pinuno na siyang magmamahala sa aking bayan, Israel. Ayan. So, nagbigay sila ng certain place saan makikita ang pinanganak na sanggol, ang Kristo, ang hari ng mga Hudyo, sa Bethlehem ng Judea. Tama yun, kasi ang meaning ng Bethlehem ay house of bread. Kaya nung si Kristo nag-start ang kanyang ministry, na pinalala ni John the Baptist, ano sabi ni Christ? I am the bread of life. Whosoever believes shall not die. No? Ako ang tinapay ng buhay. Kasi doon siya pinanganak, Bethlehem. Ibig sabihin Bethlehem ay house of bread. Okay. Pagkatapos, tinawag ni Haring Herodes na palihim ang mga pantas. Ayaw niya rin parinig sa mga eskriba at sa mga pari. Pagkatapos tawagin ng palihim ni Herodes mga pantas na lalaki,
Buong sikap niyang tinanong sa kanila kung anong oras ang pagpapakita ng bituin. Talaga nag-search na rin siya. Dati hindi siya interesado. Dati wala siyang pakialam. Posisyon niya lang yung kanya. Kaya lang nung sabihin na ng mga pantas, nagtanong na rin siya. At nang sila ay, natanong niya, sinagot sila, at nang sila ay pinapunta niya sa Bethlehem, sinabi niya, pumarong kayo, at ipagtanong ninyo na buong sikap ang patungkol sa bata. At kapag siya ay natagpuan ninyo, sabi ng hari, balita ninyo ako upang ako ay makapunta at sambahin din siya. Kaya, sasamba din siya kung papaalam sa kanya saan pinanganak ang Kristo. Nagpatuloy ang mga pantas sa paglalakbay hanggang matagpuan nila ang bata at sinamba nila. So ang pagsisearch ng wise men, hindi gaskugon, kundi talagang consistent, no? Kaya ang pagsisearch, no? Ito, versikulo 9 hanggang 11. Pagkarinig nilang hari, sila ay nagpatuloy sa paglalakbay. Narito ang between sa kanila, nakita sa silangan ay nauna sa kanila, nagbigay direksyon, hanggang sa sumapit at tumigil ito sa tapat na kinaroon ng bata. Kaya yung between ang talagang umakay sa mga pantas at yung mga napagtanungan nilang mga tao. Okay, nang nakita nilang between, verse 10 na tayo, sila ay nagalak na labis na kagalakan. Totoo yan pag nasumpungan mo ng Panginoon, nakita mo yung direction, liwanag sa buhay mo, talagang joy ang magiging damdamin mo, ang resulta. Nagpatuloy mga pantas, paglagang matagpuan nilang bata at sinamba. Pagkarating nila sa loob ng bahay, si Kristo wala na po sa sabsaban na, nasa bahay na. Matagal na kasi ang paglalakbay ng mga pantas, ang wise men, halos 2 years. Kaya si Jesus, hindi na siya baby. Hindi na siya nakabalot ng tela sa sabsaban. Kasi ang ayon sa pag-aaral, ang camel, pag naglalakbay yan, 30 kilometers lang, nagpapahinga pa lang camel. Sabi natin pati kabayo, naglakbay ang mga pantas, kalayo-layo, 2,700 kilometers. Okay. Nakita nilang bata kasama ng kanyang inang si Maria. Sa kanilang pagtira pa ay sinamba nila ang bata. Malinaw po ang Biblia. Sino sinamba ng mga pantas? Ang wise men? Ang bata. Hindi po sinamba si Maria, hindi sinamba si Jose. Ang bata kasi ito ang Kristo. Ito ang anak ng Diyos. Kaya hindi tinuturo na sambahin si Maria. No? Kanilang nagpatira pa at sinamba ang bata. Kasi yan ang kanilang inaanap. Ang Kristo, ang hari ng mga Hudyo. Hindi lang sila nagsamba at nang buksan nila ang lalagyan ng kanilang kayamanan, sila'y naghandog sa kanilang mga kaloob ng ginto, kamangyan at mira. So worshiping God is also giving to God. No? Hindi lang sila nagsamba, sila'y nagbigay. Na ang unang binigay nila, ang ginto, nagsisimbolo si Kristo ay hari. Wala kasing korona na tanso pag may korona ng hari, siyempre ginto yan. Kamangyan, yan ay nagsisimbolo si Kristo ay Diyos, the Son of God. Tapos sa mira, nagsisimbolo si Kristo ay tao. Yan ang aklat ng Luke, the Son of Man. No? Kaya lang mga tao, sinaban nila dahil sa regalo, 3 daw na mago o 3 hari. Hindi po yun ang basihan dapat. Ang pagsunod ng mga pantas sa Panginoon Diyos. At dahil nagbabala sa kanila ang Diyos sa pamagitan ng panaginip, na wag na bumalik kay Herodes, sila umuwi sa kanang lupain sa ibang daan. Yan ang ginawa ng pantas. Hindi na sila bumalik kay Herodes. Kasi si Herodes, masamang tangka niya sa Panginoon Jesus na that time na pinanganak siya. Bata siya. Alam ng Panginoon yun. Kaya sinabi niya sa mga wise men, huwag na kayong bumalik dyan. Wise naman talaga yung pantas. Alam nila ang kanilang hinahanap, nagsaliksik silang maigi, alam nila ang kanilang pakay, sambahin ng Panginoon, sinamba nila, at nang sila ay paalis na ng usapan Diyos, sinunod din nila ang Diyos. Kaya pantas sila, wise sila. Sana ganun tayo lahat, no? Hindi tayo full. Ang kabaliktaran kasi ng wise is full. Mangmang. Ang hamon ng aralin sa ikalawang bahagi para sa ating personal na buhay. Ito yung mga hamon. Una, ang tunay na nakasumpong ng kaligtasan sa Panginoon Kristo ay nagsasaliksik.
Search. Ito'y patuloy nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Hindi pa po tayo tapos. Kung ang pantas, ganun kahaba ng panahon, hinanap nila ang Panginoon Jesucristo, nagsaliksik sila. Tayo ay tuloy-tuloy nagsasaliksik. Yan kasi ang hamon ng Panginoon Jesucristo sa John 5:39. No, sabi niya, saliksikin niyo ang kasulatan upang malaman niyo na may buhay na walang hanggan at sila ang nagpapatutuo sa akin. Says the Scripture, that you may know you have eternal life, and they that testify of me. Nagte-testify tungkol sa anak ng Diyos, tungkol sa Diyos ay ang banal na kasulatan. Hindi yung kuro-kuro o turo ng simbahan without the Bible. Pinakita ng mga pantas ang tiyaga at sakripisyo nila makapunta sa Jerusalem upang ang Panginoon Jesucristo ay masambahin nila. Anong pinakita ng mga pantas? Tiyaga at sakripisyo. Kaya tayo, ang lapit-lapit lang ng kapilya o ng gawain ng Panginoon, konting ulan lang, ayaw na natin magsamba. Konting may nararamdaman, dadahilan na tayo. Dapat talaga ang buhay spiritual, paglilingkod, paghanap ng salita ng Diyos ay may tiyaga at pagsasakripisyo. No? Dapat po yan, itanim natin sa ating puso. Kung yung mga pantas, nagawa nila yan dahil meron silang pananalig sa Panginoon. May pananalig sila sa Diyos. They have a faith. Faith that is alive. Buhay na pananampalataya. Nagsaliksik, may tiyaga at may pagsasakripisyo. Okay, number 3. Ang tunay na mananampalataya na nagsamba sa Panginoon Jesus ay nagkakaloob, giving gifts, tulad ng pinamalas ng mga pantas. No? Sa kanilang pagtira pa, sinamba nilang bata at nang binuksan nila ang kalalagyan ng kanilang kayamanan, sila'y naghandog ng kanilang mga kaloob, naginto, kamangyan at mira. Yan. Kaya tutong magsasamba sa mga, hindi pwede magbigay ng tithes and offering niya. Kasi gusto niya sumulong, magpatuloy ang gawain ng Diyos. Kasi part na siya na ministry ng Panginoon sa local church and the command of Christ to fulfill the Great Commission. Kaya nagbibigay tayo, nagkakaroon tayo ng ating tithes and offering. Number 4, ang tunay na nakakilala sa Panginoon Jesucristo, nanampalataya sa Diyos, ay may tapat na pagsunod sa Diyos. There is a true obedience to those who believe in the Lord Jesus Christ. Yan ang tanong meron ba tayo totoong pagsunod? No? O kailangan yan makita sa buhay natin. Kaya nga ang pantas, ang ating pong conclusion, ay pinakita nila, ano yung unang nila pinakita? Letter S, searching. O nagsasaliksik pa ba po tayo sa salita ng Diyos? O hindi na. Sunday na lang tayo nakikinig. Tuloy-tuloy po tayo mag-search ng Scripture, araw-araw. Pinakita ng wise men, kaya tinawag silang wise, they search. No? From their place, Mesopotamia, in the stars to Jerusalem, then to King Herod, then to Bethlehem. Searching. Ano po yung second pinakita nila? Anong pakay niya? Worshipping. To worship the King of the Jews. Yun. Kaya ang ating pag-worship din sa Panginoon, tuloy-tuloy po yan. Hanggang rapture. Of course, pagka na-rapture na, hindi na tayo mag-worship dito sa lupa. Sa langit na. Ano po yung pangatlo? Nag-worship siya. Then, giving. Nagbibigay. Nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon, na atin tayo offering. Siyempre, nagbibigay din tayo minsan sa ating mga kapatid na nangangailangan. Helping them. Especially, ano sabi sa Galatians 6:10, in the household of faith. Nagbibigay. Giving. Then lastly, ano yung pong last nating conclusion? Ginawa ng pantas? Obeying. Sinabi ng Panginoon sa panaginip, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Sumunod ba sila? Yes, they obey the Lord, no? Kaya hindi na sila bumalik, nagdaan sila sa ibang direksyon. Kaya tunay nakakilala sa Panginoon Kristo, may tapat na pagsunod. Sa Luke 6:46 nga, sabi ng Panginoon, bagin mo ko tinatawag, sabi ng Panginoon sa Luke 6, verse 46. Panginoon, Panginoon, hindi mo naman ginagawa ang gusto ko. Why call me Lord, Lord? And do not do what I say. Kaya tayo, yung pag nanampalataya man natin, sa labi lang, sa bunganga lang, dapat sa puso. Natawag natin ang Panginoon, Panginoon, pero hindi tayo sumusunod. Dapat sumusunod tayo. Dapat ganun pong ating buhay. No? Sana wag natin kalimutan yung huling conclusion ng pantas, searching,
worshiping, tapos giving, then obeying. No? Yan, purihin ang Panginoon sa gabing ito sa salita ng ating napag-aralan, sa mensahe ng Panginoon tungkol sa dalawang kwento o kasaysayan ng Pasko sa Bagong Tipan. Ang mga pastol at ang pantas. So dadako tayo po ngayon sa gabi sa ating pong pananalangin. Dudulog sa Panginoon yung prayer sa ating gawain sa church, sa FBCM, at mga Bible School, missionaries, at ating kapartners sa mission, mga manggagawa, local at foreign missionary. Yun din po yung binuksan ng Panginoon na inalagaan nating outreaches at ganoon din po yung pagtuturo sa Thursday class. Tayo po'y manalangin na. Amang Banal, pinupuri ka namin sa gabing ito dahil binigyan mo kami pribileyo rin makapanalangin din ang mag-aring banal salita. Tinatas namin, dinudulog sa iyo ang First Baptist Church of Manila. Siyang mercy and grace, tulungan niyo po kami na patuloy pong isulong ang Great Commission sa Iglesia. Pagpalain niyo po ang administrative board kasama ni Pastor and Ms. Nasita sa kanilang health, sa kanilang strength, sa kanilang pong wisdom to lead the church. Help us also kami pong mga worker at member, believer ng church ay makasunod, makapaglingkod para sa iyong kapurihan at sa iyong pong kalwatian sa pag-fulfill din ng Great Commission. Pinapanalangin namin, Panginoon Diyos, ang activity sa Sunday, ang early morning worship. Pangunahan niyo po ang tagapagsalita, ang MC, ganun din po ang choir. Ganun din po, Panginoon, ang Sunday School sa bawat department, sa bawat tagapagturo niyo, sa bawat nag-assist, sa bawat bata, kabataan, magulang at matatanda. Tulungan niyo po ang Sunday School na patuloy pong maging kagambit-gamit sa buhay ng bawat isa, maturuan at lumago. Ganito po ang mid-morning worship service po. Bless rin po ang speaker nyo na gagamitin at ang MC at ang choir na magdadala ng song offering sa kalagitnaan po ng pagsamba. Salamat, Panginoon, maging sa vesper hour, sa patuloy na gabi ng pananambahan. Paunahan si Pastor Nasita rin sa pagtuturo ng doktrina. Paunahan niyo rin ang tagapagpaawit, ang MC, ganun din po ang choir at ang buong kongregasyon sa pagsamba sa Sunday, Panginoon. Kinukumit din namin, Panginoon, ang mga missionary ng church sa local dito po sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Gandi po ang mga foreign missionaries na sinusupo ng First Baptist sa Manila na nasa lugar ng South Asia, sa Cambodia, sa Thailand, sa Myanmar, o Burma, Sri Lanka, Bangladesh at iba pang lugar. Lalo na po rin sa Africa, sa Tanzania, sa Uganda, at ibang places sa Haiti at ganun po kay Pastor Moraes na sa Tel Aviv. Tulungan niyo rin po, Panginoon, sila sa kanilang pagpapagal, sa kanilang paghayo, sa kanilang pagdala ng Ebanghelyo, naway magkabunga ang kanila pong pagnanasa na may hayag ang Panginoon Kristo, Diyos, tagapagligtas na nagkatawan tao para sa lahat ng taong makasalanan, makasumpong na iyong biyaya, pagmamahal at pagliligtas. Pinapanalangin din namin, Panginoon, mga Bible School na sa Mindanao, Bisaya at dito rin sa Luzon na magkakaroon po ng break itong December. Kaya pangunahan niyo rin po ang Bible School sa dako po ng Lubao, pinangunahan ni Pastor Willie, ang kanyang may bahay, De Leon family. Yan din po ang Bible School doon po kina Pastor Lucio sa Quezon, Nueva Ecija. Salamat po, Panginoon, sa pasanin at binigay mo pong talento at spiritual gifts sa mga tagapagturo sa paaral ng Biblia, sa seminary at mga Bible School. Kinukumit din namin, Panginoon, ang aming mga gawain pag weekend at kalagitnaan ng Sunday. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang mga bawat isa sa amin pong Bible study, sa Middle East din, sa akin, kay Pastor Nasita rin, sa Qatar, at sa USA, mga bina-Bible study nila rin sa Zoom ni Pastor Nasita. Ganun din po yung mga pinupunta ni Pastor Boy Androsolo, kasama ni Sister Sally, mga home Bible study. Ganun din po kami na binibigyan opportunity, umayo rin, kasama ko po yung Thursday class, sina Pastor Ken, kay Pastor Jess din, Panginoon, sina Brother Bong, Brother Alan, Brother Bart, binuksan niyo rin po, Panginoon, ito sa UP Bliss. Salamat po na patuloy po yung mga bata at sa Saturday magkakaroon ng Christmas fellowship sila. Gandi po sa young people at adult.
Ganun po sa gawain yung binuksan sa dako po ng San Mateo, pinupuri ka namin sa pamilyang Dancel na yung inabot sila, Padilla, at ganun din pamilyang Tingson. Salamat din po sa binuksan yung work dyan sa San Mateo, sa Manila Bliss. Tunay sa namin pinagkakatiwa ay mga kaluluwa, pamilya na gustong magpatuloy sa iyong banal na salitang mag-aaral, ang Bantilan Family. Panginoon, na humingi kami po ng gabay, kapangyarihan nyo sa aming pagpayag na kayong kumilos, kumatok sa puso ng mga nakikinig na makita nila yung pagliligtas, pag-ibig at ang nasa mo, masumpuan nilang Panginoon Jesus sa kanilang buhay. Kaya tulungan nyo kami, maging sa Thursday class, sa bukas na magkakaroon po ng practical yung mga nag-aaral ng BTI, ng Bible Truth. No, maka-attend po ang bawat isa sa kanilang practical. Kinukomit din namin, Panginoon, ang bawat organisasyon sa church, ang young people, sa panguna ni Brother Jeffrey, ganun din po ang mga senior citizen na na-revive po sila. Tulungan nyo nga si Brother Tolentino na ipagpatuloy niya ito sa kanya pong pangunguna. Ganun po, Panginoon, ang mga Dorcas, kayo rin po magpala. Salamat sa kanilang buhay at pagtitipon din. Pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang mga senior citizen namin na may karamdaman. Meron lingering diseases, kayo magbigay sa kanilang strength, comfort, at tulungan po ang kanilang family sa kanilang dinadanas na kalalagayan at sitwasyon na talaga napakabigat po ang pag-aalaga at sa medical care. Tulungan niyo rin sila sa kanilang pangailangan at po kayo po mag-provide ng kanilang material needs, Panginoon. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa ganitong panahon, kayo pong mabot sa kanilang sitwasyon, kung ano man dinadanas nila, at kayo rin po magpala sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo, sa kanilang pinagkakakitaan at profesyon, na yung mapagpalang kamay siyang kikilos, magpuno ng biyaya sa kanilang kalusugan, sa kanilang financial pangailangan, sa patnubay gabay mo sa bawat sambayan ng member po ng First Baptist Church of Manila, Panginoon. Pinapanalangin din namin na aming bansa, ang aming Pangulong President Bongbong Marcos Jr., Panginoon. Pinagpipray namin ang kanyang health, sampu ng kanyang pamilya, ang wisdom, knowledge, gabay nyo, maging sa kanyang mga desisyon, at ang kanya pong patuloy ng papatakbo sa aming pamahalaan. Pangunahan niyo rin po ang kanyang kabinete na makatuwang niya po, Panginoon, lalo na sa Department of Agriculture na kailangan namin ng maigi na food production sa bigas at pagkain na siya po nagiging pasanin ng mga tao dahil mabilis po magtaas ang bilihin. Kandi po ang Department of Defense na siyang magkaakay tumulong sa sitwasyon namin sa West Philippine Sea, lalo sa bansa ng China. Tulungan namin po ang DILG, lalo ng PNP, na mapanatili po ang peace and order sa buong isla. Simula sa Luzon, Visayas, Mindanao, nandiyan pa rin po ang masasamang elemento, ang drugs, ang prostitution at ang child abuse. Tulungan niyo po ang aming mga kapulisan at ang NBI, ang Department of Justice na makatwang din, Panginoon. Kinukumit din namin, Panginoon, ang mga overseas contract workers namin, tulungan niyo sila na mabigyan po ng sapat na protection, privileges at attention ng aming gobyerno. Lalo na nga, Panginoon, ay napakarami namin OFW na dapat mabigyan po ng atensyon ng aming pamahalaan. Salamat, Panginoon, na kayo po ang tumutulong sa aming ekonomiya, sa aming kabuhayan. Tulungan niyo po ang aming pamahalaan, lalo na sa hanay po ng edukasyon, na pangunahan niyo po ang aming sekretary, si Sara, para mabigyan niyo po ng mas maiging pag-aaral mga kabataan, na sana sila po ang maging pag-asa ng bayan, hindi masira ang kanilang buhay sa nagdaming bisyo na nakalatag sa kapaligiran ng aming mga paaralan at lalo sa mga drug at prostitution, Panginoon. At tulungan niyo rin po mga kabataan namin na magkaroon ng direksyon na maintindihan nila ang layunin ng buhay at ang buhay nito ay may pag-asa kung manangan sa iyo. At tulungan niyo po yung mga pastor, missionaries at churches na maabot din po ang mga schools, lalo sa DepEd. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na sa iyo naming pinagkakatiwala, inaasa lahat na ito ng aming mga pasanin
sa aming gobyerno, sa aming iglesia, lalo sa aming personal na buhay, na bigyan nyo kami patuloy ng burden to share the gospel to everyone, especially to unsaved loved ones namin, neighbors, friends, and co-workers in the field. Kaya Panginoon, nawaiting namin ang opportunity na i-share po ang gospel ng the Lord Jesus Christ. Salamat sa gabi, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, nilalhati sa iyong biyaya, kabagan, pagmamahal at sa iyong katapatan. Dahil ito amin dalangin, may pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa gabay kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen.